Hi guys! So for today's video nga ay meron naman tayong food recipe na alam kong kayang-kaya nyo din gawin. Lalo na kung mahilig din kayo sa mga Korean foods kagaya nitong nakikita ko sa mga K-drama. Tinatawag pala itong tteokbokki na kahit nasa bahay ka nga lang talaga ay makakagawa ka din ito. Crave na nga ako nito kaya naman bumili na ako ng mga ingredients and spice dito sa online. Umu-order nga pala ako dito ng herbs and spices galing sa Spice Hut. Dahil alam nyo ba na kumpleto na talaga sila. Kagaya na nga nitong mga in-order ko. Kaya kung gusto nyo nga na mas lalo pang sumarap ang ating mga niluluto ay pwede kayong umorder sa kanila. Dahil sa kanila na nga ako bumibili ng mga herbs and spices para talagang kakaiba din yung lasa ng mga tinitinda o niluluto ko. At swak talagang babalik-balikan tayo ng ating mga customers. Kaya pwede nga kayo mag-check out sa ating yellow basket o kaya naman ilalagay ko na lang yung mga links sa ating comment section. So ito na nga ang una pala natin gagawin dito ay yung tteokbokki. Bale, nakita ko nga pala tong recipe dito din sa online kaya ginaya ko na lang para kahit papano magaya din natin yung lasa talaga ng tteokbokki. Pinaghalo ko nga lang dito yung 1 cup ng glutinous rice flour. Then nilagyan ko lang ng 2 pinch of salt at 1/2 cup naman ng hot water. Tapos pinaghalo-halo ko nga lang pala ito hanggang sa maging dough nga siya. Pag naging ganito na nga yung itsura niya ay gagawa na tayo dito ng shape talaga ng ating tteokbokki. Bale, pahaba nga yun na maliliit ang size. Then i-cut at i-shape lang natin to ng paganto. Bale, sa 1 cup lamang ng ating glutinous rice flour ay ganito nga yung nagawa ko. Kaya naman pag nakagawa na nga tayo, dito naman natin iluto sa mainit na tubig na kumukulo talaga. Para lang tayong gumagawa dito ng ating palitaw. Kasi once nga lumitaw na nga ang mga ito ay pwede na natin to ihain. Kapag lumitaw na nga ang lahat ay dito naman natin ilalagay sa malamig na tubig. Para naman lumamig at hindi na sila magkadikit-dikit. Tapos once nga sa tingin natin ay lumamig na nga ang mga ito ay dito naman natin lalagyan ng mga pampalasa. Sa maliit ngang kawali ay nilagyan ko lang ng kalahating tubig at saka sinunod itong mga nagawa nating tteokbokki. Kaya naman naglagay lang ako dito ng ating 1 tablespoon lamang ng tomato paste at itong 1 tablespoon din ng ating gochujang powder. Tsaka para rin may angang na konti ay nilagyan ko lang ito ng gochujang flakes. Saka ko na rin pinaghalo-halo nga ito para humalo talaga yung mga nalagay natin. After nga nyan ay naglagay na din ako dito ng ating 2 tablespoon ng ating oyster sauce, 3 tablespoon ng ating asukal, at sinunod ko na din dito lagyan ng ating mga spring onions. Para naman kahit papano ay may gulay din ito. Kung gusto nga lagyan ng kaunting tubig ay pwede din para hindi masyado malapot. Kung sa tingin nyo nga ay humalo na talaga yung mga nilagay nating mga ingredients, ay saka na din lagyan natin ng ating sesame seeds at itong quick melt cheese. Kasi kadalasan talaga ay ito din yung nakikita kong nilalagay nila ng cheese para sumarap talaga lalo ang tteokbokki natin. So ganito nga lang guys gumawa ng napakadaling tteokbokki. Kaya naman di ko na mapigilan tong matikman dahil crave na talaga ako dito. Kaya nung natikman ko nga to ay naku mga may craving satisfied na nga na naman ako. So kung gusto nga tong matry ay pwede dahil sobrang sarap niya talaga. Then kung sa tingin nyo nga ay marami din nagkakagusto nito ay pwede nyo tong ipang negosyo kahit nasa bahay ka lang or pwede nyo idagdag sa paninda nyo. Kaya yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.